Si Sara, 'di ba, matagal siyang nawala. So kanina may pahayag na naman siya na wag natin patuloy natin ang paglaban sa mga katiwalian. Anong masasabi mo rito? Well, ang masasabi ko dyan, dapat unahin niya muna yung sarili niya. Yeah. Di ba? Kasi unang-una sa lahat, kung sasabihin niyang lumalaban siya sa katiwalian, aba, pakulong mo na yung sarili mo. Eh, ikaw nga ang gumawa ng paraan para lahat ng effort ginawa niya para ang kanyang impeachment trial ay mahinto, no? Oo. Na-archive ng Senado dahil ginamit niya ang lahat ng kanyang impluensya. So, wag siyang magsasabi ngayon na kunwari nagmamalinis siya na parang ayaw niya ng korupsyon. Meron pa siyang salita Oo nga, na diba? narinig ko na nandidiri siya. Na kung tutuusin, ikaw ang nakakadiri, no? Sara Duterte. Sinasabi ko sa iyo, tahasan sa mukha mo, ikaw ang nakakadiri, Sara Duterte. Dahil nakita naman natin, gabundok ang ebidensya. Samantalang yung mga sinasabi nyo, yung mga binabato nyo sa ating Pangulo, ay wala pang ebidensya. Oo na, gusto rin nila wala i-impeach. pang ebidensya. Diba? Samantalang itong si Sara Duterte, andyan na yung gabundok na ebidensya, impeach na siya sa Congress. Lumabas na yung gabundok na ebidensya laban sa kanya, sa katiwalian, sa napakarami niyang mga na-plug mo sa COA. At talagang ang dami, andyan yung mga signatures na kung saan siya yung nag-signature mismo para ilabas yung confidential funds na yan. At siya rin yung nag-utos sa kanyang BPSG para sila yung mag-disburse ng pera na maling-mali dahil ang nakalagay sa memorandum, ang dapat na mag-disburse ng confidential fund ay ang kanyang SEO. Pero iba ang nangyari. So napakarami, no? Kung iisa-isahin natin dito, hindi tayo matatapos talaga. Maraming Sa katiwalian. sobrang dami. Siya talaga ang maraming katiwalian. Siya yung nakakadiri. Siya yung corrupt. Pagkatapos, ang gagawin niya, binabato niya sa ating Pangulo. Kaya kung magsasalita siya ng ganyan, aba, tumingin ka muna sa salamin, Sara Duterte. Tingnan mo ang sarili mo kung malinis ka ba. Dahil yung inaakusahan mo ay walang ebidensya na mga akusasyon ninyo. Puro laway, puro chismis, at puro lang paninirang puri. Yun po. Ma'am, sa kabila po ng ganyan na observation natin kay VP Sara, kay Sara, parang ano pa siya, no? Ang kapal ng mukha niya na, Makapal talaga ang mukha niya. saluhin yung pagiging siya raw ang papalit na presidente. So ano po masasabi niyo ron? Grabe, Well, diba? sinabi mo na nga, makapal ang mukha, no? Makapal talaga ang mukha niya. Ako, bilang Tigas. taga Mindanao, pareho kami salita niyan. Ha? Bagga ka kaayog dagway, Sara Duterte. Bagga kayo mong dagway, no? Ibig po sabihin, talaga makapal ang mukha niya. Dahil, ready siya para maging presidente ng Pilipinas, para sumagot, para humalili sa ating Pangulo. Well, hindi kami ready na magkaroon na naman ng mga maraming Mary Grace Piatos, mga confidential funds. Vice President of the Philippines ka pa lang, pero nagawa mo na yan. How much more kapag ikaw ay naging Pangulo ng Pilipinas, baka trilyon-trilyon na ang nakawin mo. Kaya bago ka mag-asam na maging Pangulo ng Pilipinas, ayusin mo muna yung buhay mo, ayusin mo ang sarili mo. Sara Panagutan Duterte, niya muna no? yung mga kaso. Oo. At humarap ka sa trial kung gusto mong luminis ang pangalan mo. Eto ang sasabihin ko yung kanilang inaakusahan, si dating Speaker Martin Romualdez, ano ngayon yung report ng ICI? No adverse findings. No? Na walang nakitaan na guilt dito kay dating Speaker Martin Romualdez. Pero ang dami nilang akusasyon. Ngayon, eto hinahamon ko yung mga DDS at si Sara Duterte. Maglabas kayo ng mga solid na mga ebidensya para mapakulong ninyo si dating Speaker Martin Romualdez. Alam ko naman kung bakit ganyan bakit talaga nila pinipinpoint itong si Speaker Martin Romualdez dahil ang talagang target nila, i-connecta ito kay PBBM at para si PBBM ay ipapa-impeach nila. Impeach din, no? Diba? Yun lang yun. Ma'am, dako naman po tayo sa labas ng bansa, no? So napapansin niyo rin po ba na talamak yung mga trolls sa mga fake news na kumakalat po sa iba't ibang bansa, no? Talagang pinapasama ng mga bayaran vlogger na bagsak na o napakapangit ng imahe ng ating mga Pangulong Bongbong Marcos. Ano po masasabi niyo rin? Actually, hindi lang po ito ngayon Tagal na yan napansin ko, no? Kasi, okay, balik tayo sa panahon ni Duterte. Umamin siya, di ba? Yung Oxford Research Studies ay naglabas sila ng kanilang balita, no, na according to their research,
na itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nagbabayad ng $200,000 para sa troll farm. At sa isang event or interview, meron ako niyan inamin ni dating Pangulong Duterte na ginawa daw niya yun noong panahon ng kampanyahan. Ayun. No? At ito ay hindi natapos, kundi tuloy-tuloy yun sa buong 6 na taon na siya ang naging Pangulo ng Pilipinas. Ngayon, lalong dumami nung pumutok yung confidential funds ni Sara Duterte. dinagdagan nila. Dumami yan. At lalong-lalo na yung patungkol sa foreign policy ng ating Pangulo sa West Philippine Sea. Kasi dito, ano na to intervention na to ng ibang bansa ng China, no? Na gusto nila ay mapatalsik ang ating Pangulo. Kasi nga naman, sumasakit yung ulo nila kay PBBM. Kasi si PBBM lumalaban talaga, no? Lumalaban at ipinagtatanggol ang ating karapatan sa West Philippine Sea. At kita nyo naman yung ginagawa ngayon, no, ng Coast Guard na talagang bawat pambubuli ay hindi lang nakatago dito sa atin na tayo lang nakakaalam. Lahat yan ay pinapaalam sa buong mundo. At sumasama ang imahe ng China. At napakarami ng mga iba-ibang bansa sa buong mundo ang talagang nakikisimpati sa Pilipinas. So, yan talaga, sumasakit ang ulo ng China kay PBBM. Kaya gusto talaga nila matanggal ang ating Pangulo. At yan, tinutulungan nila itong si VP Sara Duterte. Kung naalala nyo yung isang hearing sa Kongreso noon na nakita ng isang research group. yung nag-seminar. Nakalimutan ko lang yung pangalan, no? Nakita nila na merong mga 100 plus accounts sa Twitter na sabay-sabay sila nagpo-post tungkol sa kasiraan ng ating Pangulo. Pati yung mga video na bangag-bangag na video, ipinopost nila sabay-sabay at yung interval, mga 3 to 6 seconds lang, no? Tapos, nakikita din nila yung boosting para kay VP Sara Duterte. Sinisiraan ng Pangulo, tapos inaangat naman, binibuild up si VP Sara Duterte. At nung tinitrace nila ngayon yung mga accounts, ito ay nakakonekta sa China. At iba yung activities, hindi daw pang tao, hindi human ang gumagawa, kundi talagang mga robot, yung mga chatbot na tinatawag mo, kasi magagaling talaga sila sa ganyan pagdating sa mga troll farms. Yan talaga expertise ng China. Kaya eto, ang masasabi ko sa ating mga kababayan, tingnan natin, huwag kayo basta-basta maniniwala. Dahil halatang-halata naman Kapag malakas sila sa social media, pero kapag nagtatawag sila ng mga people power, wala silang people, wala din silang power. Meron kilikili power. No? So hindi sila nagtatagumpay sa lahat ng kanilang destabilization sa ating Pangulo. Hindi sila nagtatagumpay, wala silang people. Lalo na kahapon, di ba? Walang tao. Walang tao yung kanilang Kasi mga sila maisog. So ma'am, meron pa po ba? Sige na, okay na ako. So once again ma'am, maraming salamat Maraming po. salamat. Karangalan namin na na-meet ka at na-interview ka. Thank you so much. Mabuhay po. Diba? Ma'am, Admin Rich. Ma'am, can you say your YouTube Yung channel? aking- Oo, yung YouTube So channel yung mo. YouTube channel ko po, no, Admin Rich po. Type nyo lang yung Admin Rich at lalabas na po ako. At meron din po ako sa Facebook. Pero yung Admin Rich ko sa Facebook, naka-unpublish ako ngayon kasi mass reporting ng mga DDS. So ang ginagamit ko ngayon yung Rich Admin TV tsaka yung Admin Rich TV. No? Ay. Pagkatapos sa TikTok, dalawa yung Admin Rich lang, i-type nyo, lalabas na po ako. Oo nga. Marami pong Ayan. salamat. So, Salamat nasa po, kahapon ma'am. Kala namin hindi kayo Thank ma-reach. you. Yung pala,